Hallelujah. Isang magandang gabi po sa ating lahat, mga minamahal mga kapatid. At today is Tuesday. Ito po ang ating JCLG Tuesday Online Bible Study. At ito ang inyong likod. Ako pa rin, Pastor Jun Cortez from San Pablo City, Laguna. So, purihin ang Panginoon. Kamusta na po tayong lahat? At nawa kayo nasa magandang kalusugan, ano? At ang provision ng Diyos ay para sa atin. God is good. Sa lahat ng tumatawag sa Kanya sa pananampalataya, siya ay palaging tumutugon. So, praise God. Hallelujah. Salamat po. Tayo po didiretso na. Wala na tayong paligoy-ligoy. Diretso na tayo sa Let's Pray po. At ginagabi na tayo. Let's pray. Heavenly Father, once again, we come before your presence to study your word, Lord. Ikaw po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na humihipo sa aming mga puso, nagbibigay ng kapangyarihan upang maunawaan namin ang malalim na bagay na nagmumula sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa iyo po kabutihan. At tonight, Lord, we pray for those who are sick. Let them be healed. Let them receive healing from you, Lord. Anoint them, touch them, and let them be healed in Jesus' name. And let the weak say, I am strong. Let the weak become strong again. Panginoon, nabubuhay sa poverty. In the name of Jesus, we rebuke that curse of poverty. At mula ngayon, ikaw ay mamuhay sa prosperity, success, and victory. In the name of Jesus. At yun po may mga kahilingan, mga prayer request, hindi nila may announce. Lord, Father God, as they lift their hands before you, in the name of the Lord Jesus Christ, answer their prayers, Lord. You will answer their prayers if you are the answering God. Marami po salamat ang mga kanilang kahilingan, mag-ito sa physical na katawan, sa material, financial, o sa anumang kanilang kahilingan, Panginoon. Ikaw ang Diyos na tumutugon. And you will give them the desires of their hearts if it's in line with the Word of God. Marami po salamat, Panginoon, you will touch your people as we listen, receive your words. We will be empowered and be filled with the presence of the Holy Spirit. Marami po salamat, Panginoon. And all glory and honor belongs to our Lord God, a Savior, Jesus Christ. Amen. 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 All right. Salamat po sa awit ni Pastor Luis Boy Baldomar. Sa gabing ito ay patungkol sa katanungan na bakit si Satanas, ang Diablo, takot na takot sa salita ng Diyos, no? At kinamumuhian niya ang salita ng Diyos. No? Bakit takot na takot si Satanas at kinamumuhian niya ang salita ng Diyos? Totoo po yan. The devil hates and fears the Word of God. Why? Kasi ang Word of God ang ginawang daan ng Panginoon para tayo ay maligtas. Okay? So, ang title po nito, Why the Devil Attacks the Word of God. At dahil siya ay takot at siya ay he really hates the Word of God, walang tigil kinaatake sa salita ng Diyos sa mga tao para wag nilang makilala ang Diyos sa Word of God. Inaatake nila, inililigaw nila, inaaliw nila, pinadadala ng temptation, dinadivert ng attention nila, o kaya magpapadala ng mga cult preachers para unahan nila, mapapunta sila sa cult, okay lang sa Diablo. At ang mga cult naman, hindi ligtas. O kaya mga nagpa-practice ng occult, mapapunta sila doon sa witchcraft at iba pang practices ng occultism. Okay lang kay Satanas yan, at yan ay sa Diablo rin. Ano? So, ang iniiwasan ni Satanas, yung mga ngaral, mga churches na nagtuturo talaga ng 100% Word of God. May mapapansin nyo, no?
kung alin yung mga papunta sa pagkakulto, yung may mga heretic doctrines ng mga churches, napansin nyo, no, na sila yung mga naglalakihan, ano? Sila yung mabilis na lumaki. At huwag nyo ako hindi maintindihan, hindi ko ibig sabihin, basta malaki ang church, mayroong heretic gospel. Hindi yan ang ibig ko sabihin. It's good kung ang ating church lumaki, maging mega church, very nice, ano? Let's glorify the Lord sa pamagitan ng pagpapalaki ng Diyos sa ating church. Yan naman ang goal natin, mapalaki ang gawain. Pero sinasabi ko, may mga churches, magugulat kayo, no? Ang founder, kulto. Nagtuturo ng false, heretic, demonic doctrine. Abay, dumadami sila. Lumalaki. Tapos, pati building nila, lumalaki. Para bang wala silang problema sa pera. Ano? Well, masasabi po natin, hindi pinapakalma ni Satanas yung mga growing churches, no, growing building ng mga churches at mga pagdami ng mga miyembro nila kasi nga mali ang katuruan, hindi talaga sa Diyos. At lalo na kung yung founder ay deceived at hindi rin sa Panginoon at nagtuturo ng kakultuhan. Ano? Lumalaki sila. No? Lumalaki sila. Kaya hindi ibig sabihin na kapag ikaw, mali yung kasabihan na pagka lumaki, sa Panginoon yan, pag hindi lumalaki, sa diablo yan. Kaya hindi lumalaki, sa diablo. Mali po yun. No? In fact, sinabi ni Jesus, ang daan patungo sa katotohanan sa buhay na walang hanggan ay malawak. Pero ang daan patungo sa kapahamakan ay, sorry. Ulitin natin, ano? Ang daan patungo sa kapahamakan ay maluwag. No? Ang daan papuntang impyerno, maluwag. Pero ang daan papunta sa buhay na walang hanggan, ang daan ng katotohanan, makipot lang. At ang sabi ng Panginoong Hesus, doon sa daan na maluwag, doon sa daan na ikakapahamak mo, marami nagsisipunta kasi nga malawak, attractive. At magugulat kayo yung mga churches na may mga heretic gospel, sila yung mga may magagandang mga building, ano. Huwag nyo rin ako hindi maintindihan, hindi ko siya sabi pag maganda ang building ng church, nagtuturo ng heretic, hindi yun ang point ko, ano. Ang sinasabi ko, yung gusto natin, magandang building, may malaking building, no, yan, pray natin yan. Pero sinasabi ko, bakit hinahayaan ng Diyos na lumaki yung mga churches na may kultong aral, may heretic gospel, at pati building nila para bang pinagpapala pa, no? Well, masasabi po natin, hindi Diyos ang nagpapalaki sa kanila, hindi ang Diyos ang nagpapala sa kanila, ano? At ang Diyos, nandyan lang siya, no? At pag ang diablo ay kumilos, hindi nga basta pipigilan, hinahayaan niya kung ano ang desisyon ng tao, kung anong gusto ng taong piliin, hindi pipigilan ng Diyos kasi ang Diyos nagbigay sa tao ng responsibility and freedom to choose their destiny. If you want to choose God, God will draw you to Him. Ano? At tatanggapin ka, mamahalin ka, ingatan ka ng Diyos. No? Hindi nagtataboy ng tao ang Diyos. Pero kung pipili mo si Satanas, hindi ka pipigilan ng Diyos, hahayaan ka na kung ano yung gusto mo. No? Ganyan nangyari sa ating unang magulang kay Adam and Eve, hindi pinigilan ng Panginoon. Gusto nila sa diablo, go ahead. No? Go ahead. Sabi nga sa last chapter of the Bible, the Book of Revelation, ang masama, magpakasama na. Ang matuwid, magpakatuwid na. No? Kung gusto mo maging evil, go ahead. Maging evil ka. No? It's up to you. Sa ikapapahamak mo. Ganyan ang Panginoon. If you want to become a good person, a good Christian, Spirit-filled believers, in love with the Lord Jesus Christ, go ahead. Mamahalin ka rin ng Panginoon. No? Tatanggapin ka ng Diyos, iingatan ka ng Panginoon. So it's up to us. Kaya nakakaawa naman yung mga napangaralan ng mga kulto na naniwala sa kanila. At ang nakakalungkot dyan, yung mga totoong mga Kristiyano na nasa tama na, napapunta pa sa mali. Parang yung isang kausap ko na nasa tama na siya, dati member ng JIL,
nadala nung mad dispensationalist mad dispensationalism. Yung mad, ibig sabihin mid-acts dispensationalism. No, na ang church daw, kaya mid-acts, itinayo doon sa middle ng Book of Acts. Hindi raw ng Day of Pentecost, ano? Doon sa kalagitnaan. At ang kanilang pinaniniwalaan, ang mga sulat lamang, ang mga writings, ang mga teachings lang ni Pablo. Mga writings ni Peter, ni John, ni James, no, ni Mark, Matthew, Luke, iniisang tabi nila yan. No, sinasabi nila, at binabasa namin yan, walang masamang basahin. Even the Old Testament, binabasa nila. Pero pagpatungkol sa application, we cannot apply those books sa Christianity, sapagkat sa Christianity, ang ginamit lang ng Diyos sa ating mga Gentiles ay si Apostol Pablo. Naku po, yan yung sinasabi nila. Sabi ko sa kanya, Brad, bumalik ka na sa katotohanan. Paano mo makikilala si Jesus at ang kanyang ministry kung hindi mo i-apply, babasahin, i-apply at ituturing na para sa atin yung mga katuro at pangangaral ni Jesus sa 4 Gospels. Gospel according to Matthew, Mark, Luke, John. Tinatanggihan nila yan. Nire-reject nila yung mga books na nandoon ang istorya ng buhay ng Panginoong Jesus at ang kanilang ini-embrace si Paul lang. They rejected Peter, John, James, at yung mga sumulat ng 4 Gospel, Matthew, Mark, Luke, John. Kanilang nire-reject yun. At sa mga Jew lang daw yun. Wala daw tayong pakialam doon. Kasi isa lang daw ang pinadala ng Panginoon para sa mga Gentiles, para sa atin. Si Paul lang. Kaya kay Paul lang tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. Kita niyo yan? Napakalinaw po niya na demonic doctrine yan. Kapag may inaalis sa katotohanan ng Diyos, that is satanic demonic doctrine. Kahit ano sabihin ko, hindi siya mamulat-mulat eh. No? Prayer lang talaga ang katugon sa kanya at habag ng Panginoon. No? Pinakita ko na siya ng scriptures. No? Pero mas gusto niya yung mga nag-mentor sa kanya kaysa sa salita ng Diyos. No? Meron namang isang dating singer siya, composer, sikat siya. Naging messianic Christian, Pero ibang pagka-messianic Christian niya, hindi lahat ng messianic Christian ganoon. Ang kanyang paniniwala naman baligtad, no? Tinatanggap niya lahat ng books of the Bible from Old Testament to New Testament except the writings of Paul. Si Paul naman ang iniitsapwera niya. At si Paul daw may kasalanan kung bakit nagkaiba-iba ng doctrine, pinasukan daw ni Apostol Pablo ng different gospel, na iba daw tuloy, gano'n. At sila, nagpa-practice silang practices sa Old Testament, yung mga Sabbath at mga kung ceremonial laws. And they were rejecting Apostle Paul and his teachings. So, iba naman yan. At yan ay demonic, satanic, heretical doctrine din yan. So makikita nyo, sumasabay Satanas para ilayo ang mga tao sa Panginoon. Yung nakakilala na sa Diyos, inilalayo ni Satanas, gumagamit siya ng mga tao na deceived din, blinded by the powers of darkness, para hikayatin yung nasa liwanag na. Kaya, mga minamahal, napakahalaga nitong Bible study. Through this Bible study, kayo ay nagiging firm, established sa Word of God. At pag may dumating na kulto, hindi kayo madadala. No? Tinuturuan ko rin kayo dito sa Bible study natin, apologetics. Ano apologetics? Yung how to defend your faith. No? At paano yung pagtatanggol at pananampalataya. No? Hello, Sister Belle, Magluyan. Hello, Brother Tom, member ng Ghostbuster, Tom and Aida Arwati. God bless you, mga kapatid. Okay, so, ang ginagamit ni Satanas para ilayo ang tao sa Diyos, salita, Bible, na twisted ang interpretation, perverted ang katotohanan.
gumagamit din sila ng Bible. Kaya papaniwala nila, pati yung mga naligtas na, yung mga totoong Kristiyano, nandideceive. Ano? So, don't be deceived. Stick to the Word of God. No? At lagi tayong magbabasa, nagbubuli at pag-aaral natin sa salita ng Diyos. And most of all, let's continue to be in the presence of God with a humble heart, with a pure heart. Alam niyo yung marami kaya nadideceive. Nagkaka-problem din sila sa puso eh. May mga hidden sins sila na hindi nila kino-confess. Kaya yung kanila pong mga puso nagkakaroon na contaminate ng dumi. Ano? Yung mga mumumunting dumi o mumumunting kasalanan, dapat i-repent, i-confess, no? Itatwa para manatiling pure yung heart natin. Once na may area sa puso natin na nabatikan ng kasalanan, doon na nakakapasok, yun ang ginagawang butas si Satanas para ma-deceive ang mga tao through those false teachers who are wolves in sheep clothing. No? Kaya makikita nyo, sino yung madaling madaya? Yung may mga problem ang puso. Pero as long na malinis ang puso and you are humble before God, ang taong may pure heart, makikita nyo eh. Madidesign nyo, napaka-humble, nabubuhay sa pag-ibig, marunong magpatawad, nagpapasakop, sumusunod, submissive, teachable, no? Yan yung may mga pure heart, makikita nagmamanifest, madali sumunod. Pag nagkamali at sinabihan mo, hindi na o-offend, ready to be corrected, no? Yan yung mga nagpapasakop, nagsasabi, kasi malinis ang puso. Pero pag ang puso ng mananampalataya ay rebellious, no? Ayaw magpasakop, ayaw tumanggap ng anumang payo, naku, kapatid, kung meron kang ganyang attitude, sasabihin ko sa iyo, hindi lang yan immaturity. Your heart is now being deceived by another spirit. Pumapasok ang darkness. Yes, kapag ka-rebellious na ang anak ng Diyos, at that is very dangerous. Hinahatakan ni Satanas sa impyerno. No? Si Satanas ang father of rebellion. Father of pride. And that is pride. So sinasabi ko ito not to condemn you, to enlighten you, to teach you how to discern good and evil. Kaya mahalaga, ingatan ang ating puso. No? At puri ng Panginoon, meron pa 3 years ago yata yun, merong man of God na popular na may radio ministry, natanggal sa radio ministry, pinaalis na sa radio ministry kasi nagkaroon siya ng cult doctrine. Ano? Hindi siya kulto, pero nakapasok sa puso niya yung cult doctrine. Ano yung cult doctrine? Pinag-away niya si Jesus at si Yahweh. Si Yahweh daw hindi father ni Jesus. Ang father daw ni Jesus, si El yun. Si El yun. At saka si Elohim. Si Yahweh daw ay God of darkness. Little God, God of darkness. At si Jesus, God of light. Naku po, ako, paano naman? Akala ko, may doctorate degree ito, 50 years in the ministry. Ako kung kailan tumanda, saka naman na-deceive ito. So sabi ko nga, yun ang kahit ang tagal mo sa pananampalataya, pag may batik, napasukan ng isang batik na karumihan ang puso mo, madali kang madadaya. No? Meron ng isang man of God, sinusundan ko pa noon, ibang lahi siya, very popular, may aeroplano siya, very successful yung ministry niya, may private plane siya, yumaman na yung ministry niya. No? Then, madalas mag-guest siya, ginag-guest siya ni Benny Hinn sa TV program niya, maraming mga, graduate pa ng Oral University. Then, one day nanonood ako sa YouTube, after na namatay siya, nanonood ako sa YouTube, sabi ko, ba't kaya namatay? Sabi niya, do you know what is the gospel? The gospel is not Jesus. And gospel means good news. The gospel is not His death and resurrection. Naku po, ang definition nga ng gospel, dinefine na ni Paul sa 1 Corinthians chapter 15, verse 2 hanggang pababa, na ang gospel is Jesus Christ and His death and resurrection. That is the gospel. Through His death and resurrection, pwede na ang taong makabalik sa Diyos by believing and accepting Jesus to be their Lord, God, and Savior. That's the good news.
Pero dininay niya, ang good news daw, hindi yan. Ang good news is the kingdom of God. Ako, paano kaya yun? Pinalitan niya, initsapwera niya si Jesus at tinaas niya ang kingdom. Iniwan nga ni Jesus ang kingdom niya sa langit, bumaba dahil mahal niya ang tao. Siya namatay. Sabi ko, grabe naman ito tao. Ito pamula ngayon, hindi na kita susundan. At doon na nakita ko, kaya pala pinauwi na ng Panginoon. Mahabubuhay pa sana siya ng mahaba, pero dadami ang disciples niya. Hanggang ngayon, maraming naniniwala pa rin sa kanya. Kahit sinabi niya yon. Ako hindi mo ako mapapaniwala. Nire-reject mo si Jesus. Jesus not the good news. Ay, naku, mag-aaway tayo dyan. Magdidebate tayo dyan. Gaganyanin mo ang aking Panginoon. Si Jesus Christ is the good news. Buti pa sinabi niya, the good news is Jesus Christ is that and resurrection. Plus, may bonus. The kingdom of God is also a good news. Tatama yun. Tatama, ano? So, pag inapapansin nyo, inaalis si Jesus, yan na ang pasok ng deception. Puro Word of God, puro Bible ang ginagamit nila. They twisting the Word of God, perverting the Word of God. Tapos iko-quote siya ang talata, akala mo tamang-tama. No? Parang Calvinism. Nagko-quote sila sa Bible. Maraming magagaling na theologian sa Calvinism. No? Pagdating sa mga historical research, commentary about yung mga historical evidences, mga historical, magagaling sila. No? Pero pagdating doon sa theology o doon sa doctrine of salvation, naku po, heretic na. Hindi sa Panginoon. No? Hindi sa Panginoon. Imagine, ituro ba naman ng Calvinism, si Jesus hindi namatay para sa lahat ng makasalanan. Di tuwa-tuwa tanas niyan. At insultong-insulto naman ang Panginoong Jesus. Imagine, sabihin nila, na ang iniibig lang ng Diyos ay ang mga elect at ang lahat ng sinners ay galit ang Diyos. Kung galit ang Diyos sa mga sinners, hindi tayo iniligtas na. Imagine, sabihin ba naman na namili ang Diyos ng ililigtas, yung gusto niya iligtas, and the rest who will go to hell, hindi napili ng Diyos. Mapalad yun ng mga napili ng Diyos. And who are those people? They are called the elect or the chosen few. Naku po, that is not the God of the Bible. That is the devil. Sorry mga friends, Calvinist, Reformed friends, marami akong kaibigan. Straight talk lang po tayo. Mas maganda yung nag-uusap ng tapat. I am not attacking Calvinist. I'm attacking Calvinism. I'm praying, I love all Calvinists. All Reformed. I pray for them that the Lord may bring them to God's light. Pero pagdating sa doctrine, sa Calvinism, naku po, grabe naman. Hindi ito ang Diyos ng Biblia. Nakakatakot. So, kung ang Diyos pala napipili niya iligtas, sabi ko, hindi pa niya iniligtas yung mga tao. Yung pala ang basis ng salvation, pagpili ng Diyos. Bakit hindi pa niya pinili lahat para lahat maligtas? Nag-itchaper pa. Lagi siya sabi, hindi tayo karapat-dapat sa Panginoon. At wala tayong karapatan sabihin na bakit namimili ang Diyos ng ililigtas. Wala tayong karapatan sabihin, ba't hindi mo ako pinili? At bakit yung iba'y pinili mo, pare-pareho lang naman kami makasalanan. O kung pare-pareho palang makasalanan, ba't hindi lahat? At kung kaya pala ng Diyos na mamili, na ililigtas, ba't hindi lahat ipinili para lahat maligtas? Total, sabi sa Bible, God is love. See? Halata mong hindi sa Diyos yung katuruan, pero yung mga followers nila talagang magpapakamatay, makikipagdebate siya, pagpipilitan. Ako'y awang-awa na. Dahil pag nakakausap akong ganyan, habag, awa, halo-halo, haling-haling umiyak sa kanilang pagkabulag. Kaya I'm praying for them. I love all Calvinists, all the Reformed. Kasi marami sa kanila nasa katotohanan na papunta pa sa mali. So, ingat tayo. So, anong ginagamit ni Satanas sa panahon natin ngayon? Pati na, salita rin ng Diyos. Pero, binabaligtad ang salita ng Diyos.
binabaligtad at dinudumihan, twisting and perverting the Word of God. Okay. So now, punta na tayo dito. No? Kagaya ng INC. Ba'y mahusay sa debate yung mga INC? Akala pinag-aaralan nila sa seminary nila yung debate. No? Meron akong kaibigan nun. Pinalaki talaga ng founder ng INC, si Pastor Abac. No? Talagang nakikipag-debate yan. Pero isang araw, narinig niya ang tawag ng Panginoon at siya lumapit sa Panginoon and he was delivered from heretic doctrine, from false or from cult church. At naging born again siya, naging mangangaral. No? So, anong sinasabi naman ng mga ISC na si Jesus Christ, hindi God? O, kita nyo, itchapere naman. Sa kulto kasi, laging ibababa si Jesus, itataas yung founder. O, ano sa kanila? Si Jesus ay tao lang. Yung founder nila, anghel. Tinaswa. Sa mad gospel, mad dispensationalist, tinataas naman nila si Paul, ibinababa naman si Jesus. Makikita nyo, halatang halata eh. Okay, so let's dive into our main topic, mga kapatid. So, ito na ituro ko na noon, pero nilid ako ng Holy Spirit na ituro ito. Kasi this is one of the foundation ng Christian doctrine. Ito po, kaya kailangan ma-master natin ito. Why the devil attacks the Word of God? Yun ang katanungan. Number one, kasi ang Word of God ang ginamit ng Diyos na tulay para tayo ay makatawid patungo sa Diyos. Ang Word of God ang ginamit ng Diyos na connection sa lupa para makakonect siya, makalapit siya sa tao. At upang through the Word of God, madala niya ang mga tao sa kaharian niya, na ibalik niya. So, ang ginagamit ng Diyos na connection between God and man is the Word of God. Yes. Kaya naman, ang atake ni Satanas, ginagamit din niya ang Word of God, tinitwist ang interpretation, pinepervert ang interpretation, at kunyari, yun ang tamang interpretation, nagko-quote sa Bible, pero malayo ang interpretation. Hanggang sa mga followers nila, totally ma-deceive. Alam mo, pag na-deceive ka ng demon spirits, kahit anong sabihin ng leader, susundin mo. Di ba sa YouTube, itingnan nyo sa YouTube, merong pastor na I think sa Africa yata, Nigeria, at sabi ng Panginoon, lahat kayo kakain ng damo sa araw na ito. Amen! Let's go outside. At gumapang sila sa damuhan at lahat ay nagsisikain ng damo. Kako. Ang dami sa YouTube na ganan. Meron naman, ganun din, na yung pastor, may assistant. Lahat ng gustong maging malinis sa Panginoon, papaliguan natin. At yung mga dalaga, pati may asawa, lapit na sa unahan, meron doon malaking timba. At doon ay kanilang pinapaliguan. Kaya dalaga, may asawa, pinapaliguan niya, sinasabon. At ang tagapaligo, yung assistant ng pastor. Sabi ko, grabe naman to. Meron pa, malaswa na, kaya hindi ko pwede sabihin. Sila rin yun. Meron nga, pinapahubad pa yung mga kabaihan, nakatupi sila, pinaliling niya sa pulpit. Sunuran naman sila. At makikita, these people, ito ang mga anak ng Diyos. Paghubarin mo sa pulpit, palinyahin mo yung kababaihan. Noong malakaraang panahon, siguro mga 30 years ago, I think 30 or 20 years ago, may church sa Manila at may outreach sila din sa San Pablo. Kakaiba rin, yung pastor nagsimula sa tama, Pentecostal dati yung pastor, charismatic. But later on, na-connect siya sa isang false church at in-embrace niya yung katuruan. Or, hindi ko alam, I'm not sure, baka sarili ng invento ito. Na
Abay, ang mga manampalataya na gustong makumpleto ang panampalataya, kailangang bautismohan. Of course, nasa Bible yan. Pero, kakaiba. Bakit? Ang lalaki babautismohan, hubot-hubad. May bautisteryo sila, bababa sa hagdan, nakaitim na parang toga, at bababa, luluso sa tubig, at ang pastor nila, nanonood na ganyan, may taga-baptize. At pag nabautismohan na, yung nude na mananampalataya, totally nude talaga, hubot-hubad, aakit sa hagdan at bibihisan ng puting gown na ang reasoning nila, from darkness to light. Nandun yung pastor nila, lalaki pastor nanonood. Sabi ko doon sa pastor nila, na kaibigan ko rin, kinumpronta namin ng Pastors Council sa San Pablo. Brad, sabi ko, ikaw ba papayag ang asawa mo ganyan bautismohan ng hubot-hubad, papayag ka? Pastor, pag babae naman, may saplot. No? May manipis na saplot. Pwede naman magsaplot. May underwear din. No? So, ibig sabihin, pag babae, hindi totally nude. Hindi pwede magsaplot ng manipis. Manipis lang. Sabi ko, baka magreklamo yung mga kababaihan. That's unfair. But ang mga kalakihan, hubot-hubad, bakit kami may saplot? Biniro ko gano'n na sarcastic yung sabi ko, Brad, sa Diyos ba yan? Ibig sabihin, pag lalaki, completely, totally nude. Pag babae, hindi. Oo. Yung nagbabaptize yung pastor. Hindi, nanonood lang, nasa Ay, alam mo ko na ako. Wala na tayong pag-uusapan. Kilala ko ng pastor niyo. Alam ko na. Alam ko na, bias siya. Pag lalaki, hubot-hubad. Pag babae, may saplot. Ayaw niya. Wala siya, hindi niya type ang mga girls. Okay na, sabi niya, Brad, pangitan naman na mali. Mananatili ka ba magpastor sa ganun church? Walang magagawa. Pastor, ninong namin yung pastor namin Kaya tanungin ko, kayo ba bautismo na doon? Actually, pinag-iisipan namin, hindi pa O kita nyo, yung konsensya nyo, nagsasabi, mali kaya ayaw na magpabautismo See, ang dami rin nilang followers, pero later on, Bulgar yan, nalansag. May maganda silang church sa Magallanes noon. Makikita nyo, napakaraming ginagamit Satanas at may hawak din yung Bible. Noong umpisa, tama, tinuturo niya. So the devil is also using the Word of God to destroy the faith of the people. So, kung ang salita ng Diyos, ang ginagamit ng Diyos, para makakonect siya sa tao dito sa mundo, ang salita rin ng Diyos, ang ginagamit naman ni Satanas para ilayo ang tao sa tunay na Diyos at manampalataya sa false God. Yes. Okay. Now, si Jesus, tinatawag sa John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, basahin natin, no? So, teka. Kasabay talaga. John chapter 1, verse 1, i-quote ko na lang, hindi ko yata naisulat. Sabi sa John chapter 1, verse 1, in the beginning was the Word. Who was that Word? The Lord Jesus Christ. Hindi pa Jesus or Yesu ang pangalan niya. The Word of God. And the Word was God. At ang salita ay Diyos. And the Word was with God. Wala pa simula. Magkakasama na siya ng Diyos sapagkat siya ay Diyos. Bahagi siya ng iisang Diyos. And who is that Word? The Lord Jesus Christ. And the Word created the universe into existence. Verse 3. Siya ang lumikha sa lahat ng bagay, and without Him, nothing can be created. Yun sabi. Then pagdating sa verse 14, the Word became a human being. And who was that Word? The Lord Jesus Christ, who became a human being. But He is God, and God forever. So, makikita nyo, si Jesus ay tinatawag na Word of God. Yung Word of God, the living Word of God, kung tawagin yan, sa Greek ay Logos.
So si Jesus, Logos, siya ang ginawang connecta ng Diyos or bridge of God between God and mankind. Si Jesus ang ginawang bridge to life. He sent the Lord Jesus Christ sa mundo para tawirin from heaven to earth. Maging bridge siya, maging tulay, para pa ang tao magkaroon ng tulay, pabalik din sa Diyos. Si Jesus ang naging bridge. Siya ang naging connecting line ng Diyos at ng tao. At si Jesus, after Jesus died and resurrected and ascended to heaven, pinadala niya ang kapalit niya, the Holy Spirit, no, na magre-represent sa kanya. At pinadala niya, nilikha niya, tinapos niya ang isang aklat written by those saints of God, inspired by the Holy Spirit, para isulat ang salita mismo ng Diyos na walang mali. No? At yan ang Bible na nabuo. Nabuo ang Biblia. Kaya makikita nyo, walang mali sa Bible. Kung may magsabit manira, ay, nagko-contradict yan sa ganito. Merong mali sa interpretation na. Ganun po yun. Walang contradiction ang Bible. Lahat merong katwiran ang Biblia. Okay. Now, si Jesus, literal, no, in person, in his flesh and blood body, wala siya dito. Nung sinabuhay na maguli, yung flesh and blood body nga, napalitan niya ng glorified body. So, anong dito sa atin, yung spirit ni Jesus, walang iba kundi ang Holy Spirit. Plus, paano natin malaman ang salita ng Diyos? Wala na si Jesus sa lupa, nasa langit na. Ipinadala niya o binigay niya ang isang aklat na panghahawakan natin. Nasa aklat na ito, dito natin makikilala si Jesus, and through the leading guidance and teaching of the Holy Spirit, i-reveal ng Holy Spirit through the Word of God kung sino ang tunay na Diyos at kung ano ang nangyari at ginawa ng Diyos at kung anong plano ng Diyos sa atin ngayon at sa future. And that is the Word of God. Kaya, dito sa lupa, ang pinadala ng Diyos, magkapartner, the Word of God, na siya magkoconnect sa tao, sa Diyos. At ang Holy Spirit na tutulong sa tao para maunawaan niya ang Word of God. See? So, Jesus Christ, okay, basahin natin po ito. No? Kukulangin tayo sa oras. Ito pa. So, pag pinag-usapan yung Word of God, merong famous two Greek word. No? Tatlo yan, pero ito lang dalo ang ating pag-usapan. Greek word about the Word of God. Ang isang word sa Greek ay logos. Jesus is called the Logos, the living word. No? At yung logos means the whole Bible, the precepts of God, the counsel of God, the commandments of God, in general, the whole Bible, the whole Word of God. That's logos. No? Whereas yung another Greek word ay rhema, R-H-E-M-A. Nang ibig sabihin ng rhema ay specific word of God given by God sa tamang panahon, tamang oras, na ibinigay ito ng Diyos at naging buhay sa iyo yung salita ng Diyos, nakapangusap ang Diyos sa iyo na naiintindihan mo. Rhema, Word of God. It is a revealed knowledge of God or it is a revealed Word of God. No? Kapag sa isang chapter ng Bible, biglang merong nagliwanag na talata, nakakuha ng attention mo, na-bless ka, at naintindihan mo maliwanag, tinulungan ka ng Holy Spirit para ilabas from the Logos yung specific word na kung tawagin rhema, the revealed Word of God or the revelation knowledge of God coming from the Logos. Okay? So, si Jesus tinawag ding Logos, the living Word. At from His mouth, lumalabas ang rhema Word of God kay Jesus. Same with the Logos, from the Logos, lumalabas ang rhema Word of God.
Ang logos, kumbaga sa piano, alam niyo pa, pag pinatugtog nyo, pinasadahan nyo ng daliri nyo, lahat ng notes, sabay-sabay, walang specific note. The whole notes sa isang piano, parang ganyan ang logos. In general. Pero doon sa piano, pumindot ka ng isang note. Do, o kaya re. Yung isang note na yun, na specific na naging malinaw sa pandinig mo, parang ganyan ang rema. Isang malinaw, specific na salita ng Diyos. Sa tamang kapanahunan, ibinigay sa iyo o sa panahon ng pangangailangan, ibinigay sa iyo. Sabi ko sa Panginoon, nung ang father ko ay nag-aagaw buhay, na-cardiac arrest siya, no, sa ICU. Then, umiiyak ang mother ko, umiiyak yung kapatid ko. No? At ako'y umupo doon sa isang sulok. At sabi ko, Panginoon, sabi mo sa akin kung kalooban mo po ba na kunin ang ama ko? Sa ganang akin, ayaw naming mawala kaagad siya. Extend mo ang buhay niya, Panginoon, please. Is it your will, Panginoon, na umalis na siya dito sa mundo at kunin mo na siya? At sa aking kalungkutan at pag-alala, dala ko ang Bible. Bumukas akong gano'n. Pagbukas ko, doon sa Psalm mismo, I forgot the best. Doon hanapin ko mamaya. Nasabi doon, I am the Father. Ang tawag dito? Nakalimutan ko yung ano. I am the Father of the fatherless and the defender of the widows. Naku, nabasa ko yun. Ako ang ama ng mga walang ama. At ako ang ama, ang tagapagtanggol ng mga babaeng nabalo. Kako, eksakto ito ah. Sa mga incident ito, eksakto ito. No, Lord, no. Baka hindi ikaw yan. At binasa ko uli. I am the Father of the fatherless and the defender of the widow. Doon ko nakita, kukunin talaga. Kalooban ng Panginoon. Pero sabi ko, nakipag-bargain ako, Lord, no, Lord, hindi ako papayag. Mangyayari yung gusto namin. Hindi mo pa siya kukunin. Oh, alam niyo ginawa ng Panginoon? In-extend ang buhay ng tatay ko. Hindi siya namatay ng time na yun. Ito ang problema. Sa loob ng 47 days, comatose siya. At hirap ng katawan ng aking ama. Lumulobo na ang kanyang katawan. Lumulobo na ang kanyang katawan. Tumataba na. Lumalabas na sa pores niya yung mga tubig. No? Sandali lang po, may kumakatok. Nakasarap pala. At lumalabas na sa kanya mga pores yung mga tubig ng katawan niya. At parang sasabog na yung, parang lobo na tumataba yung kanyang katawan. No, umaakit na yung mga tubig. Hirap na rin siya. Pero comatose siya. At doon ko na-realize ang pagkakamali namin na pinilit ko ang Diyos. Sabi ko, Lord, I'm using my faith. Pinipigilan namin siya. Huwag muna siyang kunin. Kaya makasama namin siya. Yun ang maling panalangin. Pag meron ng gusto ang Panginoon kunin, hayaan mo mangyari ang kalooban ng Diyos. Anong 47 days na, laki na rin ng hospital bill. Nagpipreach ako sa pulpit. At pagkatapos mag-preach, sabi ng Holy Spirit sa akin, i-release mo na ang tatay mo. I-release mo na. Yung prayer mo, pinakinggan ko, binigay ko, and it's up to you.
i-release mo na. Sabi ng mga doktor, tsaka ng mga nurses, ay si tatay, may anting-anting yata eh. Sabi, pati ba ng mga doktor naniniwala sa anting-anting? Ay wala ko yung anting-anting. Aba, talaga ayaw pang umalis. No? Nag-shutdown na yung mga system, yung mga internal organs niya, nag-shutdown na. Hindi pa rin namamatay. Then, pagkatapos mag-preach, diretso ako sa hospital, nadatnan ko yung kapatid ko na babae. Sabi ko, tinignan ko yung father ko, anong tawag dito? Humihingal siya sa pamagitan ng respirator. No? Sabi ko, hinawa kong dibdib, nahinga through that respirator machine. Sabi ko, hugutin mo nga ang respirator. Paghugot, humihinga pa rin. No? Sabi, buhay pa. Isaksak mo na ulit. Pinag-pray ko, Lord, patawarin mo ako. Pinigilan ko siya na gusto mo na pala talaga kunin. I pray, Lord, inire-release ko siya sa araw na ito. Sa iyong kamay, binibigay po namin sa iyong aming Ama. In Jesus' name. Pagkapatok ko ng kamay ko, umupo na ako. Pag upo ko, immediately nagkulay talong na yung tatay ko. Sabi ko, sa kapatid ko, tingnan mo, iba ng kulay ng daddy. Tingnan mo nga, hugutin mo nga yung respirator. Kasi yung respirator, bug. Paghugot niya, wala nang hininga pala. Kailan nangyari? Nung nirelease ko para sa Panginoon. So, lesson yan. Lesson learned. No? Hayaan natin ang Panginoon. Laki ng hospital bill namin. Nagsapad din kami sa pagbabayad hospital bill. So, yun ang isang example ng Rhema Word of God. Pero huwag niyong gagayahin yung anong kalooban mo, Panginoon, sa araw nito, bubuksan ko Biblia. Nakapikit ako. Sabi ng Diyos, at si Judas ay nagbigti. Para kanino yun, Lord? Teka, bubuksan ko ulit. Alin dito? Mulat ang mata. Humayo ka at gawin mo. Example lang po yan, nakakatawa. Pero may gumagawa niya. Yung nangyari sa akin, para doon lang yon. At sabi ng Panginoon, anak, huwag mong gagawin ito. Ito ay sa panahon lang ng pangangailangan. Pero huwag mong gagamitin ang Bible na para ka nang huhula. I will speak to you clearly. Basta masanay ka, maging sensitive ka sa aking tinig, I will continue to speak to you very clearly through my Rhema word. That is the Rhema word. So, we have two Greek words, logos and Rhema. Yung logos, kumbaga sa kabuuan, isang punong kahoy, hitik sa mga dahon, may prutas, at ang Rhema naman, kumuha ka ng isang dahon. That is the Rhema word of God. Or, mula doon sa malaki punong kahoy, logos, kung pitasin mo yung bunga. Yung bunga, that's the Rhema word of God. So, malinaw po ba? So, wala na tayong time. Ituloy po natin sa next week. Ito ating pag-aaral, So, there is power in the Word of God. Basta yung Word of God from Logos, naging Rhema, it will come to pass. It will come to pass. Tingnan nyo, ang mga kulto, meron sila Logos lang. They're studying their Bible. But it's only a Logos sa kanilang pag-iisip. Kumukuha sa impormasyon, Logos lang, walang buhay na salita. Kaya yung iba, hindi kilala si Jesus, that Jesus is God who manifested in the flesh, na naging tao. Wala silang revelation yan, kasi puro Logos lang sila. They have their Bibles, studying the Bibles, pero may sarili na silang interpretasyon na hindi base sa Bible, kundi base sa itinurong doktrina ng founder nila. At humahanap lang sila ng scripture na susuporta sa false doctrine nila. Binabaluktot nila yung scripture. Halimbawa, yung scripture, si Jesus ay tao lang. At si Jesus ay nagutom at nakita niya ang puno ng igos. Lumapit siya. Kita nyo? Si Jesus ay tao lang. Bakit? Nagugutom.
Ang tanong, ang Diyos ba nagugutom? God is spirit. No? Sabi pa ni Jesus, nung nabuhay na maguli, tingnan niyo ako. Ang flesh and bone body, pinakita niya. Meron siya flesh and bone body, pero hindi sinabi flesh and blood body. Bakit? Glorified body na napalitan niya yung katawan niya. So, nung nagpakita siya, hindi siya spirit na invisible, kundi with flesh and bone body. So, ngayon, kinukuha nila yung mga tala. Kita nyo, may katawan si Jesus. Tao daw siya. Anong sabi ni Jesus? Akong taong nagsasalita sa inyo. Kita mo, si Jesus mismo, sinabi nga, tao siya eh. Tapos kayo, gagawin yung Diyos. Sabi ko naman pag sinabi ba ni Jesus tao siya, nangangahulubagan ba na siya hindi Diyos? Pangalawa, nung sabihin Jesus, ako'y tao nagsasalita sa inyo, may sinabi ba dyan na ako'y tao at hindi Diyos na nagsasalita sa inyo? Meron ba sinabi hindi siya Diyos? Wala naman eh. Hindi, sabi kasi tao. Tao nga, talagang tao eh. Ako may naniniwalang tao din si Jesus eh. Ang pagkakaiba natin, kami naniniwala na Diyos si Jesus na naging tao, nagkatawang tao. Kayo, ang paniniwala nyo sa simula, hindi Diyos si Kristo, siya ay tao lang. At diyan ang maling doktrina na magdadala sa inyo sa impyerno. Kapag ang tingin mo kay Jesus ay tao lang at hindi Diyos, wala kang tagapagligtas because man, human being, cannot save man or cannot save mankind. Only God can save the human race. Kaya si Jesus, maliligtas niya ang lahat ng sasampaltaya sapagkat siya Diyos at siya ay tao. God, man, Christ Jesus. Okay. So, ang salita ng Diyos is very powerful. Kapag ito ay naging rema, it's a very powerful word of God. No? Sa mga churches na cessationist, yung hindi naniniwala na ang Diyos gumagawa ng himala, ang Diyos ay nagsasalita pa through the gifts of prophecy, na ang Diyos ay nagbibigay ng kapahayagan sa Biblia, no? Na ang Diyos ay nangungusap pa through the Holy Spirit using the Word of God. No? Meron mga churches na gaya, kung tayo ay cessationist, no? Hindi sila naniniwala na ang Diyos ay, ang Holy Spirit nagsasalita personally sa atin. Na ang salita ng Holy Spirit is always in line with the Word of God. Hindi nagsasalita ang Holy Spirit na taliwas sa salita ng Diyos. The Holy Spirit will always use the Word of God to speak to us. At sabi ng mga cessationists, tapos na magsalita ang Diyos sa tao, meron tayong libro ng Bible. Ang Diyos nagsasalita lang through the Bible. No? Pero wala silang revelation about the giftings of God. Bakit? Meron lang sila Bible, Logos. Pero ang wala sila, yung Rema. Na nakukuha sa pakikipag-fellowship at paniniwala na ang Holy Spirit ay sumasa atin. No? At hanggang ngayon, available ang tinig ng Diyos using the Word of God, using the Word of the Holy Spirit, which is always in line with the Word of God. Sa kanila tapos na magsalita. Kaya hindi rin nila mapakinggan ang Holy Spirit at wala silang revelation ng malalim na bagay kasi wala silang rema. Ang mga cult religions may Bible pero wala silang rema. They only have Logos. So, kita nyo ang difference. Tayo, sa atin, parang tayo, naniniwala tayo sa Logos at naniniwala tayo sa Rema Word of God, sa revealed Word of God. Okay. Ang salita ng Diyos, merong kapangyarihan. So, dito po tayo magtatapos. No? Sabi sa Isaiah 55 verse 11, So my word that comes from my mouth, it will not return to me empty, but it will accomplish that what I please and will prosper in what I send it to do. Ang salita ko, sabi ng Panginoon, hindi babalik sa akin na walang bunga, kundi lagi ito magbubunga sa lugar, sa mga tao na aking pinagsuguan ng aking salita. Those who accepted the word of God
will be enlightened, they will receive the Rhema word of God. And those people will prosper, will succeed, and will become victorious because of the word of God that dwells in their heart. Okay? So, purihin ang Panginoon. At next Bible study, tuloy po natin to. This is only part 1. Okay? So, pagpalain po tayong Panginoon. Heavenly Father, maraming po salamat sa iyong biyaya sa gabi ito. Pagpalain mo, aming pansamantala paghiwa-hiwalay. And Lord, through the word of God, sabi mo po, you sent your word and healed them. Kung sino man may sakit karamdam, just stretch your hands, lift your hands, and the Lord God, the Holy Spirit, His anointing will heal you right now. Lord, I release the power, the grace, the anointing of healing. You send your word and heal them in the name of Jesus. Maraming po salamat, Panginoon, sa gabi ito. Pagpalain mo ang bawat isa, pagpalain mo ang pansamantal paghiwa-hiwalay, and let us share this word of God, this video sa mga manampalataya at sa mga hindi manampalataya, at yung hindi pa manampalataya, iligtas mo sila through this video. Maraming po salamat, Panginoon, and all glory and honor belongs to our Lord God and Savior, Jesus Christ. And may the grace of Jesus and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' mighty name, amen. Shalom. Pagpalain po tayong Panginoon. Please don't forget to like this video. Please, kung meron kayong tanong, okay, ito additional. Kung meron kayong tanong sa mga itinuro ko, huwag kayong ang tawag dito, mag-type lang kayo dyan sa comment section kung ano yung question nyo, and from the time, titingnan ko kung may nagtanong. At dyan din sa comment section, sasagutin ko yung tanong nyo, para mas malinaw. God bless everyone, hallelujah everyone, at nawa, kayo po ay gamitin rin ng Panginoon, and God bless you all, mga kapatid.